Magandang tanghali, welcome back ulit sa aking vlog. Ngayon, pag-usapan natin, ang dami nagtatanong Sabi nila, Sir RJ, pakidiscuss mo naman, bakit ba mga babae kalimitan ang nagkakaroon ng problema sa thyroid? O tara, pag-usapan natin. Unahin natin yung estrogen. Estrogen, ito spelling, estrogen. Ito yung tinatawag nating female sex hormones. Okay, so ito, ang estrogen po, responsible yan kung bakit ang mga babae lumalaki ang dibdib, nagkakaroon ng malalapad na balakang, nagkakaroon ng buhok sa kilikili, o 'di ba? So nakakaapekto po 'yun. So next, nakakaapekto rin talaga dito yung papalit-palit na or tinatawag na shifting ng katawan ng mga babae. Number one dyan, pag nagdadalaga. Ano bang nangyayari pag nagdadalaga? Okay? So, lumalaki ang dibdib, nagkakaroon ng menstruation, di ba? So, pabago-bago po yun. Pangalawa, pagbubuntis naman. Nabubuntis ang mga babae. Last, nagkakaroon din sila ng menopausal o menopause. Sir, anong connect nun sa thyroid? O eto, ang mga kababaihan, roller coaster talaga yung buhay nila, no? Nirespeto natin yan. Yung lalo-lalo na yung mga changes na yan. So, nakaka-apekto to sa thyroid. Pagka nagkaroon ka ng menstruation, anong mangyayari? So, po pwede tayo maglabas ng maraming T4 at saka ng T3. Kukonvert niya into T3, diba? So, kasama yon. Ganun din pag nagbubuntis. Kaya minsan, pag nagbubuntis, pinacheck sa atin ni OB yung ating TSH, FT4, T3 kasi kasama po yun. Ganun din pagdating sa menopausal. Okay, kasi doble kayod po ang ating thyroid gland sa mga kababaihan pag tayo ay nakakaranas ng shifting or ng cycle. Okay? So next, isunod natin yung tinatawag na X chromosomes. Ano ba yun? Next, X chromosomes. Okay, ang mga babae guys, dalawa ang X chromosomes niyan. Tayo, mga lalaki, X and Y. Okay? So, sir, para saan ba ang X chromosome? Okay, yan yung tinatawag nating naglalaman ng mga genetics, no? Diyan yan, nakapaloob yan dyan. At yan din ang magdedetermine ng kasarian natin bilang isang tao habang tayo ay ginagawa. Okay, ganito. Sir, dalawa daw ang X chromosomes ng babae. Ang answer, yes, dalawa. Pero may tinatawag po tayo diyang inactive or sinashut off ng katawan niya ng babae. Pero sa kasamaang palad, kahit inactive po yan or naka-shut off, may tumatagas pa rin dyan kahit kaunti-kaunting mga cells. Okay? At saka guys, ganito ang nangyayari. Okay, ganito pakinggan nyo. Mas agresibo po ang immune system ng mga babae. Mas agresibo silang gumawa ng panlaban sa virus, sa bakterya, para protektahan ang ating katawan ng mga kababaihan. Ngayon, may tinatawag tayong downside. Okay? Mas mabilis magkamali ang immune system nila kumpara sa ating mga lalaki. Bakit? Sa sobrang bilis kasi ng kanilang immune system rumisponde, minsan nagkakaroon na ng friendly fire. Kalimitan, inaatake ng kanilang immune system ang thyroid gland. Anong nangyayari? O di nagkakaroon ng Graves' disease o kaya naman Hashimoto's disease. Hashimoto's disease, ibig sabihin, yan po ay hypo. Ang Graves' disease naman, hyper. Okay? So, ganun po yun. Ngayon, pag nagpa-check up ang babae, kalimitan, ano ba, may hindi magandang nararamdaman, may kabog ng puso, o kaya pawisin, hindi makatulog, napapansin nyo agad sa mga babae, mataas agad ang kanilang T3. Okay? Mataas agad. So, sir, bakit? Ngayon kasi ganito. Ang T4 kasi guys, na ipinoproduce ng ating hormone, ng ating thyroid gland, i-convert pa niya into T3. I-convert pa yan ng ating atay, ng ating mga bato, ng ating muscle, ng ating tissues, ng cells, no, para maging T3. Ngayon, habang nabubugbog si thyroid at sobrang taas ng T3 at sobrang taas kasi ng inilalabas niyang T3. So napipilitan si thyroid na T3 na agad ang ilabas.
Okay? So, ganun po ang nangyayari. Okay? So, sana nakatulong ang aking munting explanation. Kung medyo naguguluhan po kayo, paki-comment lang sa ating comment section at i-explain ko po doon kung ano man yung hindi nyo naintindihan. Okay? So, paano? Maraming salamat and happy Women's Month, mga madam, mga misis, mga miss. Okay? So, God bless po.